Kabanata 16. Napalalim ang buntong hininga ni Luna sa ginhawa. Ayaw niyang hamaba pa ang usapan tungkol dito kaya dali-dali siyang nagsalita para ibaling sa iba ang atensyon. Dahil ito ang opening ceremony ng Seven Land Under Heaven, mas mainam sigurong itanong ninyo ang tungkol sa pelikula. Miss Windsor. Miss Windsor. Ito ba ang unang beses mong umarte sa isang pelikula? Tanong ng isang reporter mula sa karamihan. Hindi naman, sagot ni Luna ng tapat. Simula nang gumraduate ako sa university, nagsimula na akong umarte. Pero hindi ako madalas lumabas sa mga pelikula kaya malamang, hindi niyo ako namukan. Alam niyang madaling makahanap ng impormasyon ang media, kaya mas mabuting siya na mismo ang maging bukas tungkol sa kanyang nakaraan. Kung ganun, ano-ano na ang mga papel na ginampanan mo noon, Miss Windsor? Bagaman pangkaraniwan ang tanong, hindi maiwasan ni Luna na makaramdam ng kaunting pagkailang. Pero dahil tinanong na siya, kailangan niyang sumagot. Gumanap na ako bilang, nagsimula siyang maglista ng mga karakter na ginampanan niya mula nang bumalik siya sa bansa. Noong nasa ibang bansa siya para mag-aral, karamihan sa kanyang libreng oras ay ginugugol niya sa pag-arte sa mga pelikula. Nakaganap pa nga siya sa ilang sikat na drama at gumanap ng iba't ibang papel. Para sa ibang lahing actress, hindi madali ang magkaroon ng ganoong karanasan sa labas ng bansa, dahil hindi madalas mag-cast ng Asian actors ang mga pelikula sa ibang bansa. Pero hindi niya pwedeng banggitin ang mga proyekto niya sa ibang bansa dahil sa kanyang dating buhay pag-ibig. Bagaman wala namang mali sa mga relasyon niya noon at normal silang nag-date, masyadong sensitibo ang identity ng mga naging kasintahan niya. Ang kailangan niya ngayon ay isang pelikula na maipagmamalaki niyang siya mismo ang bida. Kapag ang atensyon ng media ay napunta sa kanyang dating buhay pag-ibig sa halip na sa kanyang talento, maaaring makalakam siya ng pansin at pag-usapan ng publiko sa loob ng isang gabi. Pero hindi ito makakabuti para sa kanyang pangmatagalang karera. Habang inaalala ni Luna ang mga papel na pwede niyang sabihin, ang mga reporter naman ay tuluyan ng napamaang sa kanyang sagot. Anong klaseng roles ang mga ito? Isang kerida, isang fox spirit, isang demonita, isang probinsya ng dalagang dukha, isang tanga at mayamang seniorita, at pati na rin isang masamang matandang babae. Para sa isang babaeng kasing ganda niya, anong klaseng interes ito? Bakit ganitong klaseng papel ang madalas niyang piliin? Maya-maya, may isang reporter na hindi nakapagpigil. Miss Windsor, bakit palagi kang gumaganap bilang kontrabida? Hindi niya pwedeng ipaalam sa lahat ang ginagawa ni Jasmine, kaya kalmado niyang sinagot, sa totoo lang, hindi ko naman namalayan. Para sa akin, ang pag-arte ay isang mahalagang propesyon, at bawat papel ay may sariling buhay. Wala akong nakikitang maliit o malaking role. Lahat sila ay may saysay. Pagkatapos nito, patuloy pang nagtanong ang media. Kahit wala siyang manager na gumagabay sa kanya, mahinahon niyang nasagot ang lahat ng tanong nang walang kahirap-hirap. Habang pinapanood ito ni Direk Gilbert sa gilid, patuloy siyang tumango sa paghanga. Magaling ang babaeng ito. Ang kalidad ng talento at IQ niya ay pambihira, pero isang taon na siyang nasa industriya at hindi pa rin sumisikat. Ano sa tingin mo, Old Wang? Matalanhagang sumagot ang producer na si Takeshi Wang, kung hindi lang bulag ang mga nasa itaas ng Starlight Entertainment, kung ganon. Sabay nagbigay siya ng isang tingin na nagsasabing, alam mo na kung bakit. May isang tao sa Starlight na sadyang pinipigilan si Luna. Nanghihinayang si Direk Gilbert. Sayang ang ganitong talento. Ngumiti si Takeshi. Pero alam mo namang ang ginto, hindi kailanman mananatiling nakabaon. At kung sakali mang hindi siya makita ng iba, hindi ba't nandito ka? Samantala, halos bumaon na sa palad ni Snow ang kanyang mga kuko. Ang kanyang mukha ay nangitim sa galit at parang anumang sandali ay mawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Sinadya niyang ipaalam kay Luna ang tungkol sa opening ceremony sa huling minuto para gawing katawa-tawa ito sa harap ng lahat. Pero sa halip, mas lalo lang niyang pinalutang ang kagandahan nito sa mata ng publiko. Putang ina. Ang kasuotan pa lang ni Luna ay halagang libo-libo na. Saan siya kumuha ng ganoon kalaking pera? Pwedeng magrente ng designer clothes at accessories,
Pero sino ang gumawa ng kanyang styling? Masyado niyang minaliit ang babaeng ito. Snow, si Luna ay iyong junior. May gusto ka bang sabihin tungkol sa pagganap niya bilang Gongsun Lee? Sa sandaling iyon, isang reporter na tila gustong ipitin si Luna ang nagtanong kay Snow. Mabilis na naibalik ni Snow ang kanyang mahinahon at eleganteng ekspresyon at taos-pusong sinabi, may kakayahan si Luna para gampanan ito, at naniniwala akong hindi niya bibigwin ang lahat. Sa tuwing may tanong tungkol kay Luna, palaging bukas palad sa papuri si Snow. Para sa mga hindi nakakaalam, akala nilang sinusuportahan niya ang kanyang junior, ngunit alam ni Luna ang tunay na pakay ni Snow. Hindi ito suporta kundi isang paraan para itaas siya ng husto, para mas malakas ang pagbagsak niya. Pupurihin siya hanggang langit upang itaas ang inaasahan ng lahat bago pa man magsimula ang shooting. Sa ganoong paraan, kahit kaunting pagkakamali lang niya ay magiging malaking kabiguan. Sayang lang, hindi niya hahayaang magtagumpay ang plano ni Snow. 5 taon niyang pinaghanda ang mabuti ito, at tiwala siyang kaya niyang tuparin ang mga inaasahan ng lahat. Gusto mong mapahiya ako? Tingnan natin. Nang matapos na ang media interview segment, handa na sanang magpahinga sandali si Luna nang pigilan siya ni Jasmine. Luna, saan galing ang mga isinuot mo? Huwag mong isipin na sasagutin ng kumpanya ang gastos ng outfit mo. Bilang isang supporting female lead, hindi mo ba alam ang patakaran? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na agawin ang spotlight? Panimulang sermon ni Jasmine. Mabagal na inikot ni Luna ang kanyang natural na kulot na buhok at tamad na sumagot, hindi ko naman sinasadya, pero sinong mag-aakala na sisiguraduhin mong mahuli ako sa seremonya, Jas? Ikaw. Alam ni Jasmine na may mga taong nakikinig sa paligid kaya pinigil niya ang kanyang galit. Siguraduhin mong maayos ang asal mo sa hapunan mamaya. Huwag kang magsasalita ng ikahihiya ng kumpanya. Hindi magaling si Snow sa alak, kaya tatanggapin mo ang lahat ng toast para sa kanya. Naiintindihan mo ba? Hindi napigilan ni Luna ang mapangiti at tumawa, gusto mong ako ang tumanggap ng lahat ng toast para sa kanya. Miss Lee, nananaginip ka pa rin ba? Maswerte na kung hindi ko siya buhusan ng alak. Alam niyang kasabwat ni Jasmine si Snow, kaya walang silbi ang pagpapakababa sa kanya. Sa halip, kung ipapakita niyang hindi siya matitinag, hindi rin naman siya kayang lampasan ni Jasmine. Pigil ang galit ni Jasmine, Luna, abat lumalaban ka na ngayon, ha? Supporting role lang ang nakuha mo pero parang nalimutan mo na kung sino ka. Wala nang pasensya si Luna kaya't diretsyong tumalikod at umalis. Pinanood ni Jasmine ang papalayong likuran ni Luna. At kahit likuran lang, sapat na para maakit ang sinuman. Misteryosong nakaramdam ng kaba sa kanyang puso. May kutob siyang hindi na niya kayang pigilan si Luna. Ang babaeng ito ay isinilang para umarte. Kapag siya ay sumikat, hindi na makakatayo sa tabi niya si Snow. Pero wala nang atrasan. Ang tanging magagawa niya ay hadlangan si Luna hanggat kaya niya, upang hindi na ito muling makabangon. Matapos ang opening ceremony, ginanap ang isang banquet dinner. Nagtipon-tipon ang buong production crew at iba pang may kinalaman sa pelikula upang magsaya, uminom, at makilala ang isa't isa. Masaya at magaan ang atmosfera. Pagdating ni Luna, agad siyang tinawag ng screenwriter na si RC Lopez at pinaupo sa tabi niya. Kitang-kita sa kilos nito kung gaano siya kasaya sa pagganap ni Luna. Ang ganda naman ng pagkakataon na ito. Hindi ba't nakakatawa na ang dalawang pinakamagagandang babae sa cast ay parehong mula sa iisang kumpanya at pareho pang may apelyidong Windsor? Bulalas ng assistant director na si John Ruiz. Napangisi si Luna sa loob-loob niya. Hehe, anong coincidence nga naman. Pareho nga silang nasa iisang kumpanya, at iisang manager pa ang humahawak sa kanila. Pero malayo ang agwat ng kanilang kapalaran. Ang isa ay bituin na ng starlight, habang ang isa ay nalibing pa rin sa pinakamababang bahagi ng entertainment industry. Habang nag-uusap sila, biglang tumayo ang mga producer at director upang batiin ang isang bagong dating sa banquet. Siya ang pinakamalaking sponsor ng pelikula. Ang chairman ng board, Kabanata 17.
Hindi namin inakala na magkakaroon ng oras si Chairman Windsor para dumalo sa aming opening ceremony. Isang malaking karangalan ito. Magiliw na binati siya ni Director Gozon sa magalang na paraan. Halika, dito ka umupo, Chairman. Agad na ibinigay ni Producer Wang ang kanyang upuan upang makaupo si Chairman Windsor sa tabi ni Snow. Punong-puno ng pagmamahal na tinignan ni Maximo si Snow. Director Gozon, napakagalang ninyo. Nasa inyong pangangalaga ang anak ko. The apple doesn't fall too far from the tree. Chairman Windsor, napakahusay ng anak ninyo. Hindi na niya kailangan ng gabay ko. Palaging abala ang batang ito. Kahit ako na ama niya, kailangan ko pang pumunta rito para lang siya makita. Ani Maximo na kunwaring nagagalit. Ngunit kahit seryoso ang kanyang mukha, kapansin-pansin ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Hahaha, dapat nga matuwa ka na masipag magtrabaho si Snow. Pero Snow, mali ka rin. Kahit gaano kakabala, dapat bumalik ka pa rin sa bahay. Kunwaring nagalit si Director Gozon. Alam ko, Director. Hindi ko na uulitin. Dad, huwag ka nang magalit, uuwi ako bukas para sabay tayong maghapunan. Mayanhing akap si Snow sa braso ng kanyang ama at nagpakyot, animoy isang masunuring anak. Tingnan mo to, kailangan pang pagsabihan ng director ang anak ko bago siya pumayag na umuwi para kumain. Dad, ang daming tao dito, bigyan mo naman ako ng konting dignidad. Oo na, sikat ka na ngayon. Hindi na kita pwedeng pag-alitan. Akala ni Luna ay sanay na ang puso niya, na hindi na siya tatablan, na manhid na siya. Pero hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganitong klaseng pagpapakita ng pagmamahal sa pagitan ng mag-ama. Para siyang sinasakal ng emosyon at gusto niyang tumakbo palabas. Bagamat hindi niya mapigilan ang sakit sa kanyang puso, kaya niyang magpanggap na walang nararamdaman. Nagpatuloy siyang makipag-usap sa screenwriter tungkol sa script, kunway walang nakikita sa kabila. Kaya niyang baliwalain, pero hindi ibig sabihin na hindi ito napapansin ng iba. Ang titig ni Maximo sa kanya ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang katawan na parang nakakahiya at nakakadiri para sa kanya ang presensya ni Luna sa isang pampublikong event. Sa huli, nagdahilan si Luna na kailangan niyang magbanyo at lumabas para huminga ng sariwang hangin sa malapit na bintana sa hallway. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang kaha ng sigarilyo at lighter. Hawak niya ito ng matagal bago niya ito ibinalik sa kanyang bag. Pinipilit niyang tumigil sa paninigarilyo. Ngayon ang unang beses na gusto niyang sumuko. Umihip ang malamig na hangin sa kanyang mukha, bahagyang pinapawi ang bigat sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, may narinig siyang mga yabag na papalapit mula sa kanyang likuran. Naninigas ang kanyang likod, pero humarap pa rin siya. Ang ekspresyon niya ay parang maskara. Walang ipinapakitang emosyon. Hinahanap mo ba ako, Chairman Windsor? Mabigat ang titig sa kanya ni Maximo, halatang hindi nagugustuhan ang kapansin-pansin niyang kasuotan. Ibinaling ni Luna ang kanyang tingin pababa at bahagyang ngumiti. Hey, Chairman Windsor, kanina ka pa nakatitig sa akin ng ganyan sa loob. Hindi ka ba natatakot na may ibang mag-isip na may gusto ka sa akin? Sa paningin ng iba, isa siyang sponsor, at siya naman ay isang magandang artista. Isang sitwasyon na madaling gawing tsismis. Walang hiya kang babae. Anong klaseng pananalita yan? Galit na sigaw ni Maximo. Tumaas ang kilay ni Luna. Siyempre, nagsasalita ako bilang isang tao. O baka naman hindi ka tao, Chairman Windsor. Ikaw. Biglang tinaas ni Maximo ang kanyang kamay. Pero bago pa nito maabot si Luna, mabilis itong napigilan ng isang manipis ngunit matigas na palso. Hindi niya kailanman hahayaang saktan siya muli ni Maximo Windsor. Wala siyang karapatang gawin iyon. Gigil na gigil si Maximo. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at mariing sinabi, gusto kong mag-resign ka sa pelikulang ito ngayon din. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng ibang tao. Nanlamig ang ekspresyon ni Luna. Nakuha ko ang papel na ito ng patas. Paano nito maipapahiya ang pangalan mo? Hindi mo lang ba ginagaya ang ginagawa ni Snow? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi mo siya kayang pantayan.
Sabik na sabik kang pumasok sa industriya ng entertainment. Ano, naghihintay ka na lang ba na may maghukay ng maduming nakaraan mo at sirain ang pangalan ng pamilya Windsor? Matinding pagkasuklam ang nakasulat sa mukha ni Maximo habang tinitignan siya. Hanggang ngayon, may mga taong patuloy pa ring ginagawang biro ang mga kahihiyang nangyari noon. Ang anak ni Maximo Windsor ay uminom ng lemon water na para sana sa paghuhugas ng kamay, at nagsuot pa ng pekeng designer dress sa isang engranding banquet. Kung may makalkal pang mas malala tungkol sa nakaraan, paano pa siya makakaharap sa mga kasamahan niya sa high society? Namutla ang mukha ni Luna sa narinig mula kay Maximo. Ang gabing iyon, ang estrangherong iyon, ang patay na sanggol. Ito ang kanyang Achilles heel. Itinago ng pamilya Windsor ang buong pangyayari dahil sa takot sa kahihiyan, at si Snow ay nanatiling tahimik upang hindi rin mailantad ang katotohanan. Pero simula pa lang, ito na ang kanyang pinakamalaking bangungot. Bibigyan kita ng pagkakataong lumabas sa eksena ng maayos. Pero kung ayaw mo, huwag mo akong sisihin kung hindi ko na isasaalang-alang ang ating relasyon bilang mag-ama. Ha, nakakagulat na may tinatawag pa tayong relasyon bilang mag-ama sa pagitan natin. Dad, Luna, anong nangyayari? Gulat na boses ni Snow ang narinig mula sa likuran nila. Pagkakita kay Snow, agad nagbago ang ekspresyon ni Maximo. Mula sa malamig at matigas, naging puno ng pagmamahal. Wala ito, hindi mo na kailangang alalahanin. Pagbalik mo, ipahanap mo na sa kumpanya ang mas angkop na artista para sa supporting female lead. Ibig sabihin, papalitan si Luna. Sa loob-loob ni Snow, gusto niyang magdiwang. Pero sa panlabas, nagkunwari siyang nag-aalala. Dad, bakit? Si Luna na ang napili para sa papel na yan. Maswerte na nga siyang nabibigyan ng minor roles. Anong kakayahan niya para gumanap sa isang mahalagang papel? Nag-invest ako ng $30 million sa pelikulang ito, hindi ito laruan na basta na lang niya paglaloren. Pero Dad, pinaghirapan ni Luna ang papel na ito. Snow, hindi mo kailangang ipagtanggol siya. Ano bang sinabi ko sa'yo noon? Sinabi ko na huwag mo siyang tulungan, pero hindi ka nakinig. Pinuri mo pa siya sa harap ng media. Karapat-dapat ba siya? Pero, si Luna ay, tama na. Huwag mo nang banggitin ang bagay na yan ulit. Sinabi ko na sa'yo, ikaw lang ang anak ko. Dad, huwag ka nang magalit. Hindi ko na uulitin, okay. May kailangan pa akong asikasuhin. Aalis na ako. Kung may oras ka, subukan mong kumbansihin siya na huwag nang maging matigas ang ulo. Isang matalim na tingin ang iniwan ni Maximo kay Luna bago siya tumalikod at lumabas na may malamig na ekspresyon. Pagkaalis ni Maximo, unti-unting nawala ang kunwari maamong ekspresyon sa mukha ni Snow. Sa inosenteng tono, sinabi niya, Luna, hindi ako ang dahilan kung bakit ka nahihirapan ngayon. Gusto talaga kitang bigyan ng pagkakataon, kaso, hindi napigilan ni Luna ang mapang-uyam na tawa. Isang maikling tunog na puno ng kawalan ng pag-asa. Sino ang mag-aakalang ang taong sisire sa lahat ng kanyang pinaghirapan at magtutulak sa kanya pabalik sa kadiliman ay ang sarili niyang ama? Ilang buwan niyang pinaghandaan ang papel na ito. Lahat ng lakas at determinasyon niya ay inilaan dito. Ngunit nauwi lang sa wala ang lahat ng kanyang pagsisikap. Kabanata 18. Nang natapos ang banquet, 11:00 na ng gabi. Mukhang totoo ang kasabihang mas madaling malasing ang isang taong masama ang loob. Pakiramdam ni Luna, hindi naman siya uminom ng marami ngayong gabi, pero nang tumayo siya, bigla siyang natigilan. Para bang lumulutang ang kanyang ulo at kumikirot ang kanyang sentido. At sa hindi niya inaasahan, may isang tao siyang nakita. Isang taong lalo pang nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Si Yuan. Mula sa iba pang bisita, lalo na sa mga babae, nagsimula nang marinig ang mga excited na bulungan. Si Young Master Sullivan. Ang gwapo niya. Mas gwapo pa siya kaysa sa mga sabi-sabi. Siguradong nandito siya para sunduin si Snow. Nakakainggit talaga siya. Maganda ang takbo ng career niya, maganda ang pamilya niya, at gwapo pa ang boyfriend niya. Para siyang pinanganak na panalo na sa buhay. Ang mga tulad niya, panalo na simula pa lang.
Ni hindi na natin pwedeng kainggitan. Napakapit si Luna sa dingding, tila wala sa sarili habang pinapanood ang paglapit ng lalaki kay Snow. Hakbang-hakbang. Maganda ang naging takbo ng negosyo ng pamilya Sullivan nitong mga nakaraang taon, kaya kasabay nitong tumaas din ang estado ni Yuan sa lipunan. Hindi na niya makita ang dating Yuan na kilala niya noon. Ang dating sakitin at payat na binatang ipinadala sa probinsya para doon magpagaling mula sa sakit sa baga. Ang Yuan na may mainit na tinig habang binabasahan siya ng kwento. Matagal na siyang namatay, kasabay ng paglipas ng panahon. Honey, bakit andito ka? Hindi ba't sinabi ko, hindi mo na ko kailangan pang sunduin? Masayang nilapitan ni Snow ang lalaki. Hindi ko mapigil ang mag-alala dahil nagsimulang umulan, sagot ni Yuan, inalis ang kanyang jacket at ipinatong ito kay Snow. Tumingin siya sa kanya ng hindi masaya, bakit ang nipis ng suot mo, at maiksi pa? Nagpakita ng matamis na ekspresyon si Snow, ay, ikaw talaga, matanda na ako. Bakit mo pa rin ako tatretuhan na parang bata? Sumandal si Luna sa malamig na pader, matamlay ang mga hakbang. Pakiramdam niya, malas na malas siya ngayong araw. Buong gabi, niyabangan na siya ni Snow sa pagpapakita ng pagmamahal ng magulang, at ngayon, isang eksena ng pagmamahalan na naman. Kumpleto ang ipinagyayabang ni Snow. Lahat ng bagay na kinuha sa kanya. Hindi pa kontento sa pagpapakita ng eksena, niyakap pa ni Snow ang braso ni Yuan at sinadyang lumapit kay Luna. Luna, mukhang medyo lasing ka na. Bakit hindi ka sumama sa amin? Hahayaan ko na lang na ihatid ka ng boyfriend ko pauwi. Binigyang diin ni Snow ang salitang, boyfriend. Doon, napansin din ni Yuan si Luna. Tumigas ang mga mata niya at parang napako sa kanyang itsura. Si Luna. Matagal na. Habang nasa ibang bansa siya, hindi niya man lang naranasan makita siya. Kahit nang bumalik siya, paminsan-minsan lang niya itong nasal ayan mula sa malayo, tuwing pupunta siya para sunduin si Snow sa kumpanya. Hindi niya inaasahan na makikita siya ng malapitan. Ang pagbabago ni Luna ay halos hindi niya makilala. Ang batang laging may tirentas at may palamuti sa damit noon ay naging isang babaeng kayang magpaiyak ng puso ng kahit sino mang lalaki na hindi nila namamalayan. Habang nakatingin si Yuan kay Luna, hindi makapaniwala sa nakita, mabilis na inagaw ni Snow ang atensyon niya, kinurot ang braso at tinanong, Honey, anong masasabi mo? Napansin ni Yuan ang kanyang sarili at dali-dali itong tumango, oo, sabay na tayo. Luna, ayos ka lang ba? Nagpakita ng malambing na ekspresyon si Snow. Pinisil ni Luna ang noo gamit ang likod ng kamay. Ang isip niya ay naging malabo dulot ng alak. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok at parang dumadaloy na ang dugo pabalik. Para bang may hayop na umaatungal sa loob ng katawan niya, na gustong sumabog at wasakin ang dalawang mukha ng pagpapanggap na nakatayo sa harap niya. Huwag na. Sinubukang maglakad palayo ni Luna, patungong banyo, bago tuluyang mawalan ng kontrol. Habang pinapanood ni Snow ang nagmamadaling paglayo ni Luna, muling sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang labi. Ngunit nang tumingin siya kay Yuan, biglang nagbago ang ekspresyon at naging malungkot, Honey, parang hindi na yata ako mapapatawad ni Luna. Gagawin ko ang lahat para ayusin ito. Sinusubukan kong tulungan siya sa kumpanya, pero ganito pa rin siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Huwag mong alalahanin yan. Ganyan ang personalidad ni Luna, mapapatawad ka rin niya balang araw, mahinahon na sinabi ni Yuan. Sa baba ng hotel, ang mga babaeng crew ay abala sa pag-uusap tungkol sa sports car na sinakyan ni Yuan. Kaka-search ko lang online, at nalaman ko na ang Maserati na yan ay aabot ng $100,000. Ang yaman talaga niya. Gusto ko ring makahanap ng gwapong mayaman na boyfriend, ilang taon kaya bago ko makahanap ng ganun. Ang pinaka-importante, ang gwapo pa. Maraming stars na kinasal sa mayamang lalaki, pero puro mga matandang malaki ang tiyan. Nakakakasuka lang tignan. Habang abala sila sa chismis, nakita nilang naglalakad sina Yuan at Snow patungo sa kanilang direksyon mula sa hotel. Ang larawan ng gwapong lalaki at magandang babae na magkasama ay talagang isang nakakakilig na tanawin.
Lahat sila ay nagnanais na sana ay sila rin ang nasa posisyon ni Snow, habang pumasok ito sa sports car, suot ang jacket ni Yuan. Naghintay pa sila hanggang sa nawala na ang kotse bago muling bumuga ng hininga. Hindi nagtagal, narinig nila ang tunog ng makina mula sa malayo. Isang silvery white sports car ang dumaan at huminto sa harap ng hotel. Ang pinakaimportante, ang sasakyang ito ay napakaganda. Ang mababang chassis, makinis na katawan, at angkol na scissor doors ay nagbigay ng pakiramdam ng isang obra maestra. At higit sa lahat, ang presyo. Anong klaseng kotse yan? Bugatti Veyron Super Sport, ang pinakamahal na supercar sa buong mundo. Tinatayang aabot ng mahigit $1.9 million. Diyos ko! Sino kayang Diyos ng yaman ang dumating? Kabanata 11. Sa loob ng kotse, nakatitig si Little Treasure sa kanyang cellphone, naghihintay ng sagot. Ang ekspresyon niya ay puno ng pagdurusa at pagkainis. Kinalas ni Lucas ang kanyang seatbelt. Titingnan ko lang siya, hintayin mo ako dito. Hinawakan ni Little Treasure ang lelayan ng damit ng kanyang ama, ipinapahiwatig na gusto niyang sumama. Tinitigan siya ni Lucas. Kung lasing siya, isa lang ang kaya kong buhatin. Umi-NGO si Little Treasure at sinapo ang kanyang pisngi, halatang hindi nasiyahan sa sagot. Hindi naman niya kailangan ng buhat. Nagdilim ang ekspresyon ni Lucas. Sa kasamaang palad, ang tiwala ko sa iyo ay nasa pinakamababang antas mula noong huling insidente. Hindi ako kumbinsido na kaya mong alagaan ang sarili mo. Kung mawawala ka ulit, kahit ako, hindi ko kayang akuan ang magiging resulta. Naiintindihan mo. Yumuko si Little Treasure, malungkot ang ekspresyon. Napagtanto ni Lucas na masyado siyang naging seryoso, kaya't ginulo niya ang buhok ng anak. Babalik ako agad. Ben, dalhin mo ang kotse sa underground garage. Opo, young master. Sa gitna ng mga nagagalak na titig ng mga taong nagtipon sa harap ng hotel, dahan-daang bumukas ang pinto ng kotse, at isang lalaki ang bumaba. Suot niya ang isang kulay abong western suit, mahaba at matikas ang kanyang tindig, at naglalabas ng isang malakas na presensya. Si Lucas Ford. Kanina pa ako nagtataka kung aling Diyos ng kayamanan ang dumating. Hindi ko inakala na mismong Diyos ng kayamanan. Tama ang hula ko. Sino pa ba ang makakabili ng ganitong kotse maliban sa kanya? Ang pamilya Sullivan. Ni hindi nila kayang lumaban kay Young Master Ford. Diyos ko, hawakan mo ako, mahihimatay ako. Isang beses ko lang siyang nakita sa magazine, hindi ko akalaing makikita ko siya sa personal. Gusto ko siyang hinga ng autograph at ipapirma sa underwear ko. Yung mga gwapo at sikat na artista. Wala silang laban kay Young Master Ford. Kung pumasok siya sa entertainment industry, paano pa sila mabubuhay? Ang taas naman ng pangarap mo. Ang swerte na nating makita siya ng ganito kalapit. Gusto mo pa siyang pumasok sa showbiz para lang makita mo siya araw-araw. Patuloy sa masigasig na tsismisan ang mga tao kahit pumasok na sa loob ng hotel ang pinag-uusapan nila. Si Big Boss Ford, palaging may kasamang entourage tuwing lumalabas. Bakit mag-isa siyang pumunta sa hotel ng ganito ka-late? Sino bang nakakaalam? Pero imposibleng babae ang pakay niya. Sayang naman. Bakit kaya hindi siya lumalapit sa mga babae? Ang gwapo at perpekto niya. Baka naman gusto niya ng lalaki. Ano ka ba? Kung lalaki ang gusto niya, saan galing ang anak niya? Pakiramdam ko, si Young Master Ford ay isang lalaking tapat magmahal. Malalim ang nararamdaman niya para sa ina ng kanyang anak kaya't itinago niya ito ng maraming taon. Pagdating sa itaas, napansin ni Lucas na nakaalis na ang buong cast at crew. Ang mga taong nasa labas ng hotel marahil ang huling grupo. Ngunit, wala si Luna. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone nito habang nililibot ang mga pasilyo, ngunit walang sumasagot. Habang dumaraan siya sa may restroom, bigla siyang napatigil. May naririnig siyang cellphone na nagri-ring. Tumayo siya sandali at nakinig. Galing ito sa loob ng pambabaeng restroom. Pinutol niya ang tawag, at agad ding tumigil ang tunog. Nakahinga siya ng maluwag nang sa wakas ay natagpuan na niya ito.
Pero agad ding lumalim ang kunot sa kanyang noo. Hindi siya maaaring pumasok sa loob para hanapin ito. At kung hindi man lang ito nag-react sa malakas na tunog ng cellphone, malamang na sobrang lasing na ito. Luna. Sinubukan niyang tawagin ito, ngunit tulad ng inaasahan, walang sagot. Tumayo siya sa harap ng lababo sa pagitan ng male at female restrooms, at marahang pinisil ang sentido gamit ang mahahaba niyang daliri. Para bang nagpapasya siya sa isang negosyong nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Sa kabutihang palad, sinuwerte si CEO Ford. Dahil gabi na, wala nang ibang tao sa pambabaing restroom. Doon niya nakita si Luna, nakaupo sa sahig at nakasandal sa pinto, lasing na lasing. Nakakalat sa kung saan-saan ang kanyang mga sapatos, at ang laman ng kanyang bag ay nagkalat rin sa sahig. Magulo ang kanyang buhok, tinatakpan ang kanyang mukha. Wala na siyang bahid ng ningning. Malayong malayo sa babaeng iniwan niya kanina, na puno ng sigla at karisma. Mabilis na lumitaw ang isang bahid ng habag sa mga mata ni Lucas. Lumapit siya at pinulot ang kanyang bag, isa-isang isinauli ang mga nagkalat na gamit, saka kinuha ang kanyang sapatos. Matapos iyon, inabot niya ang kanyang kamay sa bewang at tuhod ni Luna, handang buhatin ito. Ngunit biglang kumapit si Luna sa pinto ng mahigpit, at kahit lasing, tumitig siya sa kanya ng may matinding pag-iingat. Sino ka? Lucas Ford. Lucas Ford. Tumitig si Luna sa kanya, tila hindi sigurado, bago biglang sumabog sa galit. Sinungaling ka. Ano ako, tanga? Pambabaing restroom to. Lasing ba talaga ang babaeng ito? Mukhang malinaw pa rin ang pag-iisip niya. Hindi ako nagsisinungaling. Sinungaling. Ayoko. Ayokong sumama sa'yo. Para siyang maliit na porcupine na nagulat, agad na nakataas ang depensa. Dahil ayaw niyang sumama, napabuntong hininga si Lucas at pansamantalang ibinaba ang mga gamit niya upang kumbansihin siya. Ano ang kailangan kong gawin para maniwala ka? Ipakita mo sa akin ang ID mo. Para siyang pulis na naghuhuli ng lasing na driver. Bahagyang nang inag ang sulok ng labi ni Lucas, pero kinuha pa rin niya ang kanyang pitaka at kinuha ang ID, saka iniabot ito sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Luna ang manipis na card, halos idikit ang mukha rito habang isa-isang binasa ang nakasulat. Lucas Ford. Ikaw nga si Lucas Ford. Tumanggo si Lucas, tila nasiyahan. Pwede na ba tayong umalis? Hindi. Ayoko sumama sa'yo. Ikaw ang Evil Demon King. Hindi ako sasama. Hindi. Lalong naging mas magulo si Luna. Evil Demon King. Dumilim ang mukha ni Lucas. Ganito ba siya sa paningin niya? Akala niya, naging mabait naman siya rito. Nasa bangayan pa sila nang biglang may narinig silang mga yabag sa labas. Luna, nandyan ka ba sa loob? Agad na nanigas ang likod ni Lucas. Kung may makakakita sa kanya sa loob ng pambabaing restroom, hindi na niya mababawi ang kahihiyan. Lalong lumapit ang mga yabag, at nang malapit nang lumitaw ang may-ari ng boses, napamura ng mahina si Lucas. Agad niyang pinulot ang mga gamit ni Luna at mabilis siyang hinatak papasok sa isang cubicle. Si R.C. Lopez, ang scriptwriter, ang dumating upang hanapin si Luna. Baguhan pa lang si Luna at hindi masyadong malapit sa ibang miyembro ng crew. Si R.C. lang ang napansin na hindi pa siya bumabalik mula sa restroom kaya't sinundan siya. Sa loob ng cubicle, natulala si Luna nang bigla siyang hilahin at nagsimulang pumiglas sa yakap ng lalaki. Ang ingay niya ay agad nakatawag ng pansin kay R.C. sa labas. Luna, ikaw ba yan? Nang marinig ang papalapit na tinig, lalo pang dumilim ang mukha ni Lucas. At sa mismong sandaling iyon, kinagat ni Luna ang kamay niyang nakatikip sa kanyang bibig. Napakagatlabi siya sa sakit. Halos gumuho na ang ekspresyon ni Lucas. Kailan pa siya napunta sa ganitong kahabag-habag na sitwasyon? Muling napabuntong hininga siya bago nagsalita, ngayon ay bahagyang paos ang boses dahil sa pagpipigil ng emosyon. Kalma ka lang. Ibinibigay ko na sayo. Dahil sa lalaking boses na nagmula sa loob ng cubicle, biglang natigilan si R.C. Ilang segundo siyang natulala bago napagtanto ang sitwasyon. Agad siyang namula,
sabay talikod at mabilis na tumakbo paalis. Hindi niya akalaing makakasaksi siya ng ganito sa restroom. Hotel naman ito, hindi ba sila pwedeng kumuha ng kwarto? Talagang hindi niya maintindihan ang mga kakaibang hilig ng ibang tao. Ngayon, kung wala siya sa restroom, saan na kaya nagpunta si Luna? Ang isang bagay na hindi sumagi sa isip ni RC ay ang posibilidad na ang babaeng hinahanap niya na si Luna mismo ay ang nasa loob ng cubicle na iyon, kasama ng lalaki. Nang tuluyan ng lumayo ang mga yabag sa labas, saka lang muling nakahinga ng maluwag si Lucas. Umupo siya sa takip ng inidoro, kinalas ang kanyang korbata, at ipinatong si Luna sa kanyang hita. Kasabay nito, malamig siyang bamulong, "Stop causing trouble." Kung hindi, wala siyang problema na gawin ito ng totoo. Dahil sa sobrang seryoso ng boses ng lalaki, napatigil si Luna at biglang napahikap. Tiningnan niya ito na parang isang batang inaapi. Napailing si Lucas. Sandali lang niya itong tinakot, pero ngayon, kailangan na naman niya itong aluan. Marahan niyang hinaplos ang likod nito habang malambing na nagsabi, "Pasensya na, hindi ko dapat nilakasan ang boses ko." Ngunit imbes na kumalma, lalong nanginig ang balikat ni Luna, at bigla siyang umiyak ng tahimik. Walang humpay ang pagpatak ng kanyang mga luha. Saglit na napatigil si Lucas. Bakit parang mas mahirap pa siyang pakalmayan kaysa kay Little Treasure? Kabanata 20. Motherfucker. Sino ba sa tingin nila sila, ha? Isa-isa silang lahat. Biglang itinataas ni Luna ang kanyang kamao, galit na galit. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ni Lucas, kung hindi, tiyak na na-dislocate na ang kanyang panga sa suntok na iyon. Hindi dapat nagmumura ang mga babae, napakunot noo si Lucas. Bagaman, aaminin niya, ang cute niyang tignan habang nagmumura. Kahit lasing na lasing si Luna, ramdam pa rin ng kanyang subconscious na ang taong yumayakap sa kanya ngayon ay mainit at walang masamang intensyon. Unti-unti siyang kumalma, humilig sa dibdib nito, at lasing na bumubulong habang nakaupo sa kanyang kandangan, kung hindi lang dahil hindi ko type. Kung hindi lang talaga. Alam mo ba, sa ganitong mukha ko, kayang-kaya kong makahanap ng mas malaking benefactor. Sino ka para pigilan ako? Hahanap ako ngayon din. Ngayon na. Bahagyang itinaas ni Lucas ang kilay. Hinawakan niya ang malambot na kamay ng babae gamit ang kanyang magaspang na palad at dahan-daang inilagay iyon sa kanyang hita. Ang pinakamalaking benefactor sa kabisera, nandito na mismo. Saan ka pa hahanap ng mas malaki? Hinaplos-haplos ni Luna ang matipunong hita niya, bago biglang napasimangot at nagreklamo, "Hindi naman malaki. Maliit pa nga." Napatulala at walang masabi si Lucas. Hindi siya sapat. Walang lalaking tatanggap ng ganitong hatol. At ang mas malala, gumapang ang kamay ni Luna sa hindi dapat galawin, at hindi lang iyon, pinisil pa niya ito. "Oh, ano to? May sagabal," hindi makapanang ang kamay ko, puno ng pagkainis ang kanyang tono. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Lucas. Kung hahayaan niya pa itong magpatuloy, baka may magawa siyang pagsisisihan niya. Dahil wala ng tao sa labas, mabilis niyang binuksan ang pinto, binuhat si Luna, at lumabas. Sa underground parking lot, nagmamadaling lumapit si Lucian upang buksan ang pinto para sa kanila. "Nandito ka pala," napakunot noo si Lucas. "Pinuntahan kita sa bahay, pero wala kayo ni Little Treasure, kaya hinanap na lang kita." "Bro, nasaan ang loyalty natin? Kailan ka pa bumili ng kotse na to? Mas maganda pa to kaysa sa binigay mo sa akin, tapos hindi ko man lang alam." Reklamo ni Lucian, punong-puno ng sama ng loob. Hindi siya pinansin ni Lucas. Diretso niyang ipinasok si Luna sa backseat. Umupo si Lucian sa passenger seat at mabilis na lumingon sa kanila, kumikinang ang mga mata habang tinitingnan ang magulong ayos ng damit ng kanyang kapatid at ni Luna. May naamoy siyang tsismis. "Saan mo ba siya pinulot? Ang tagal mo. Tignan mo si Little Treasure, parang naging estatwa na kakahintay." Nang makita si Luna, tumigil si Little Treasure sa pagsandal sa bintana at mabilis na lumapit sa kanya. Noong una, nag-aalala si Lucas na baka maging magulo ang reaksyon ni Luna kapag nakita si Little Treasure sa kalagayan niyang lasing. Pero laking gulat niya nang hinatak lang ng babae ang bata sa kaniyakap,
mahigpit na niyakap na parang unan, at saka payapang pumikit. Siyempre, hindi papayag si Lucas na makasagap ng gustong tsismis si Lucian. Tinanggal niya ang kurbata, saka inalis ang medyo pawis niyang coat. Anong nangyari ngayon? Tuwa namang tumanggaw-tango si Lucian, sabik na sabik dahil sa pagkakataong maipakita ang galing niya sa impormasyon. Ayon sa mga narinig ko, maayos ang lahat. Tinawagan mo pa si Arthur, kaya syempre, nagawa ni Little Luna na maging highlight ng gabi. Ang ganda rin ng pagtanggap sa kanya ng media. Sino-sino ang mga nakasalamuhan niya ngayong gabi? Muling tanong ni Lucas. Saglit na nag-isip si Lucian. Bukod sa cast at crew, si Maximo Windsor lang. Bukod doon, sinulyapan niya ang mukha ng kanyang kuya, saka maingat na itinuloy, si Yuan Sullivan. Sa tingin ko, kaya siya naglasing, kasi nalaman niyang ang ex niya, ngayon ay lalaki na ng karibal niya. Kahit anong pag-iingat ang gawin ni Lucian sa kanyang pagsasalita, sa isang iglap, dumilim pa rin ang mukha ni Lucas. Nakakatakot. Napaubo si Lucian. Hindi naman nakakagulat. Hindi naman seryoso si Luna sa mga nakarelasyon niya sa ibang bansa. Matapos niyang pagsawaan, tinatapon niya ng walang alinlangan. Pero, itong si Yuan Sullivan, siya lang yata ang tanging lalaking minahal niya ng totoo. Lalong dumilim ang mukha ni Lucas. Napailing si Lucian. Sa isip-isip niya, hindi pa nga kayo mag-asawa, pero parang gusto mo nang burahin lahat ng lalaking dumaan sa buhay niya. Bro, kung balak mo talagang maghintay hanggang sa mahulog siya sa'yo, edi ayusin mo muna ang trabaho niya. Ilipat mo na siya sa Golden Age. Ang hassle kaya na nasa Starlight siya. Kalaban natin yun. At saka, ayon sa nalaman ko, pinahihirapan siya ng todo ni Snow Windsor doon. Reklamo ni Lucian. Tahimik lang na pinagmasdan ni Lucas ang babaeng payapang natutulog matapos yakapin si Little Treasure. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Hindi pa panahon. Pagkarating sa bahay, may bagong problema na naman. Pagkababa nila ng sasakyan, napansin agad ni Luna ang isang kulay pilak na sports car sa gilid. Biglang kumislap ang mga mata niya, parang gutom na lobo na nakakita ng paborito niyang pagkain. Yamakap siya rito at ayaw nang bumitiw, para siyang batang nakakita ng kanyang dream car. Oh, Little White, darling ko. Biglang nagiba-iba ang ekspresyon ni Lucas, parang traffic light na nagpapalit-palit ng kulay. Ang dami niyang tiniis para maihatid siya pauwi, isinugol pa ang reputasyon niya para lang kunin siya mula sa loob ng women's restroom. Pero sa halip na magpasalamat, tinawag pa siyang Evil Demon King. At ngayon, niyayakap niya ang isang kotse at tinatawag itong darling ko. Hahaha. Bro, seryoso ka ba? Nagseselos ka sa isang kotse. Halos mamatay sa kakatawa si Lucian. Kita mo. Sino ba kasi ang nagsabi sa'yo na ito ang ipagmaneho ngayong gabi? Alam mo namang adik si Little Luna sa race cars nung nasa ibang bansa siya. Iyan pa ang number 1 sports car sa mundo. Anong laban mo dyan? Pero di nagtagal, natuklasan niyang may isang taong mas kaawa-awa pa kay Lucas. Si Little Treasure. Nakanguso ang bata, mukhang malapit nang umiyak. Naaga ng isang kotse ang tawag sa kanya ni Luna. Darling. Samantala, si Luna, wala pa ring pakialam sa mundo, patuloy pa rin sa paghimas sa kotse. Darling ko, ang angas mo. Napakahat mo. Pakakasalan kita. Nagkibit ang kamao ni Lucas, at bigla niyang naramdaman ang matinding pagnanasang magmura. Noong siya ang nag-propose sa kanya, parang gusto siyang galpihin ni Luna. Pero ngayon, siya pa mismo ang nagpo-propose. Sa isang kotse. Isa-isang nirolyo ni Lucas ang manggas ng kanyang suot. Old Ben, dalhan mo ako ng maso. Ang halos mamatay sa kakatawa na si Lucian ay agad na napatalon sa gulat. Huwag. Bro, kalma. Halos $1.9 million ang kotse na yan. Kung ayaw mo, ibigay mo na lang sa akin. Aalisin ko agad yan sa paningin mo. Pero bago pa man siya makalapit, biglang lumipad ang buong mundo ni Lucian. Ilang segundo lang, nang matambo siya sa lupa matapos siyang bigyan ng suntok sa tagiliran ni Luna. Sino ang nagtatangkang hawakan si Little White ko?
Ang maladyosang mukha ni Luna ay puno ng nakakamatay na determinasyon, parang kaya niyang patayin kahit ang langit. Hawak-hawak ang kanyang bewang na sumasakit, mabilis na sumuko si Lucian. Boss, patawad. Nagkamali ako. Pakiramdam niya, parang nabawasan ang kalahati ng kanyang buhay sa isang hagis lang. Matapos mapaalis ang banta, agad na sumampa si Luna sa driver's seat at niyakap ang manibela. Little White, huwag kang matakot. Master, ano po ang gagawin natin? Natigilan si Old Ben, na naitaboy palayo sa driver's seat. Pinisil ni Lucas ang pagitan ng kanyang kilay at tinanguan siya, senyales na umalis na lang ito. Tiningnan niya ang anak. Little Treasure, gabi na. Bumalik ka na at matulog. Pero si Little Treasure, na mukhang lubos na nasaktan sa pagkawala ng pagmamahal ng paborito niyang tao, ay mabilis na umiling. Hindi naman nagalit si Lucas. Sa halip, kalmadong sinabi, alam mo naman, hindi gustong ipakita ng mga babae ang pinakapangit nilang anyo sa taong pinakamahalaga sa kanila, di ba? Ang taong pinakamahalaga sa kanila. Napaisip si Little Treasure. Ilang segundo lang, kusa siyang tumalikod at sumunod sa utos. Napanganga si Lucian. Bro, grabeng kapal ng mukha mo. Niloloko mo ang bata. May gusto ka pang sabihin. Nagbiro si Lucian, syempre. Gusto kong maramdaman mo ang nakakapaso kong presensya bilang isang ilaw sa eksena. Isang malamig na tingin mula kay Lucas ang bumato sa pakiramdam ni Lucian, tinusok siya hanggang buto. Fine, fine. Aalis na ako. Napaikot ang mata ni Lucian habang paalis. Bago tuluyang umalis, palihim siyang lumingon pabalik. Iniwan silang dalawa kasama ang isang mamahaling sports car. Siguradong walang mangyayaring masama, di ba? Hey, hey. Mukhang mapapakinabangan ko ang 63x zoom long range camera ko. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe to my YouTube channel, Filipino Audio Novel, and click the notification bell button para sa marami pang update. Maraming salamat po.